Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit 6 na buwan na ang nakakalipas. 99.5% sa aking paningin na mukhang wala na, pinatay nila yon. Ito ang sagot ni Senator Bato de la Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, nang tanungin siya kung ano ang tsansa o ilang porsyento ang possibility na buhay pa o patay na ang nawawalang beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Ako ang aking paningin na mukhang wala na. Pinatay nila yon. Naku po, ano? Sa panayam ng damdaming bayan ng DZRH News, nagbahagi ng kanyang opinyon ang dating PNP chief na si Senator Bato de la Rosa patungkol sa nawawalang beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Sinabi niya na very slim chance na buhay pa si Catherine at nakita ng duguan si Catherine Camilon noon at dapat nga raw ay isinugod na ito sa ospital. Aniya, bigyan natin ng benefit of a doubt. Pero mga 99.5% sa aking paningin na mukhang wala na, pinatay nila yon. All indication leads to ganun nga situation dahil yun nga, may na-recover sa kotse, may nakakita sa sasakyan na duguan at tapos yung sasakyan na na-recover may dugo ng biktima. So kung may dugo yon, sigurado dapat ay na-ospital na yon para mabuhay. Wala namang ospital na mapuntahan. So most likely talaga yon ay sinamang palad na yung biktima. Masakit man, ay yun ang aking paningin. Yan ang ating theory. Di natin masabi kung full conclusion na yon. Dahil in the absence of victim, di tayo makapag-conclude pero theory natin yan. Pinapaniwalaan natin 99.5% ani Bato de la Rosa. Para sa akin, masyadong very slim na ang chance na buhay pa. Sa akin, bigyan natin ng benefit of the doubt. Pero mga 99.5% ako ang aking paningin na mukhang wala na. Pinatay nila yon. Naku po, ano? Kasi bilang dating PNP chief, Senator, sir, yung mga ganitong malawak ang karanasan. Kaso, hindi po bago sa inyo yung mga ganito. Well, all indications lead to that situation. Ganon na conclusion dahil yun na may na-recover yung kutsi na may nakakita na ikinarga siya sa sasakyan na duguan. At tapos yung sasakyan na na-recover may mga dugo yun ng biktima. So kung may dugo yun, sigurado dapat ay na-hospital na yun para mabuhay. Wala namang hospital na napuntahan. So most likely talaga yun ay sinamang palad na talaga yung biktima. Masakit man pero yun ang ating paningin, yan ang ating theory. Hindi pa natin masabing full conclusion na yun. Dahil in the absence of hard evidence, doon tayo makapagpunto. Pero theory natin yan na pinapaniwalaan natin 99.5%. Sa ngayon, hindi pa makapaghain ng kasong murder laban kina dating Police Major Alan De Castro dahil hindi pa nare-recover ang katawan ni Catherine Camilon. Kayo po, Senator Bato de la Rosa, bilang matagal na naging investigador, matagal na nanungkulan sa serbisyo sa Philippine National Police. Sa inyo pong pagtaya, gaano sa tingin nyo kalakas ang ebidensya laban dito kay Major Alan De Castro? Talagang bang meron sa inyong pananaw merong sapat na ebidensya para tumayo ang kaso? Para sa kaso na kasalukuyang nakapile laban sa kanila na kidnapping at serious illegal detention, ay malakas yung ebidensya na nakalap lang sa IDG. Pero sa murder ay hindi pa talaga mapile yung kaso na murder sapagkat yung body of the crime, yung katawan ng biktima ay hindi pa rin na-recover hanggang ngayon. So kaya nga hindi pa na-file yung kasong murder. Kung ito ay pinatay Manila at itinapon sa tamang lugar, hindi pa ma-file ng sa IDG. Pero yung krimen ng kidnapping at serious illegal detention ay sigurado ako may malaki ang tsansa na yun ay papaboran ng korte.
What about yung pamilya nitong si Catherine? Humingi na ba ng tulong sa Senado para at least mapabilis ang paghahanap sa kanya? Yung nga ang pakiusap nila kahapon, kaya nga nakarating yan sa Senado, no? Dahil lumapit na sila kay Senator Tulfo. At si Senator Tulfo naman ay nag-file ng resolusyon para makadakan ang investigation itong insidenteng ito. At ang kanyang resolution naman ay nirefer sa ating Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So, kaya tayo nagsagawa ng investigasyon. At kahapon naman, nandoon yung parents at saka both parents, mother and father, at saka yung kapatid ng biktima. Andun sila. Okay. Matatandang humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong February 27, 2024 ang kaanak ni Catherine Camilon hinggil sa kanilang hinaing dahil hanggang ngayon ay wala pa rin anilang kalinawan sa kaso ng pagkawala ni Catherine at maglilimang buwan na pero hindi pa rin siya nahahanap. Aminado ang pamilya ni Catherine na hindi umano agad nila sinabi sa mga nag-iimbisigang pulis ang nakuha nilang impormasyon na may relasyon ang kanilang anak kay dating Police Major Alan De Castro na itinuturing na pangunahing suspect sa kaso dahil baka makaapekto umano ito sa ginagawang investigasyon. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwe, may nag-message po kay Ching sa anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya itong si Major De Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil siyempre nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong nung panahong yun ay hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas ang aming reklamo. Pero bago po namin sinabi sa PNP, sir, nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin, kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP after sa NBI, Apo. nasabi niyo rin po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Major De Castro. Kailan po yun? Mga October pa rin po, sir, yun. Hindi pa po nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po nung araw na hindi na namin siya makontak, dire-diretso na po ang paghahanap namin. Okay, kaya po, nung masabi niyo po sa PNP na yung si Major De Castro, ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, sometime. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major? Magkaroon ho ng nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, para doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Nasabi po sa inyo? Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Sinabi okay. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.